Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm for Japan, Kawan Pisces. This reading is for you. Anong magaganap ang mangyari sa iyo? Tingnan natin ang habol tayo 12 to 18. Pwedeng mangyari na ito sa iyo, nangyari na, mangyari pala sa mga susunod na linggo o araw. Salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa baraha at wala sa kung kanino man. Meron tayong Pisces, Leo, Capricorn, Libra, and Taurus. Nagtataro reading iba, no? Sa inyo. Kung you are in a tarot reader, there's a luck situation na magaganap sa inyo, no? Pwedeng iba naman din is mayroong isang mas may edad sa iyo na maaring tinataro ka. Ganyan. Ang nakikita ko sa iyo dito, there's a luck, no? There's a luck. May mga bagay na magkakaroon ng achievement in life. May mga sitwasyon na may mag-open. Yan, may mga mag-open na door para sa iyo. There's a victory and success happen din. May mga happiness, may mga positive outcome, may mga bagong umpisahan, no? Ibig sabihin is there's a new beginning happen into your life. Kumbaga, yung door na yon, yung opportunity na yon is magiging maganda and it will success kasi hindi sa iyo yung luck na yon. No, positive is coming. May mga magkakaroon kayo ng enlightenment actually, no? It's more on bagong simula ng pag-asa o pagbabago ng buhay na magaganap. May mga sitwasyon na maiintindihan mo na or iintindihin mo na. May sinasabi dito na parang you want to retire from something. Parang there's a retirement. Ako na nakikita sa'yo. Yung halimbawa, nag-retire ka na when it comes to a lovers, kumbaga sa iba sa inyo sa trabaho, o kaya basta may retirement. May, umalba mayroon ka ng bagay na sinukuan, na parang nagkaroon ka siguro ng enlightenment dun sa bagay na yun na para pagkaroon ng positive thinking, maaring ganon sa iba sa inyo, no? Akong nakikita sa'yo. Magkakaroon ka ng communication with the woman na mas may edad sa'yo. Yun na nakikita ko dito na maaring isa siya sa makakatulong sa'yo to enlighten or isa siya sa magbibigay ng advice sa'yo. Pwede rin, no? Sa iba. Yan. Iba dito is there's a chance and hope na may luck when it comes to a gambling. Yan. May mga small happiness coming. And then, ang nakikita ko rin sa'yo is mas makakaramdam ka this time ng peace of mind. Kumbaga, siguro in the past, hindi naging maganda yung mga situation po. This time, makakaramdam ka. There's a mental peace situation. Ako nakikita, or may tao na mas matanda sa iyo, o mas may edad sa iyo, na hihingi siya ng forgiveness, or gusto niya ng harmony, or ng peaceful situation sa iyo, at gusto niya ng bagong simula sa iyo. Pero magkakaroon daw ng bagong simula sa iyo. There's a beginning. May sinasabing new member of the family. Hindi ko alam kung meron bang buntis, may bago ka bang umpisahan, may bagong papasok sa buhay mo na bagong tao, o bagong simula man iyan, no? Kasi nandito si Lily, o kaya mga opportunity na bago. Maaaring iba sa inyo is ganun. Tingnan natin ang energy mo. You look to the future, no? May abundance. Iba dito, there's an extension situation, May mga extension na magaganap. O may extends ka. Ay, baka sa lovers, oh. Iba dito, lovers.
bagong simula. Aba, may ano oh. May pagbabalikan. Yan, merong isang sitwasyon na higit pa sa hiling mo darating. Yun ang sabi. Also, positivity. Tsaka may pagtulong. Hindi ko alam kung may tutulungan ka ba, may hihingi ba sa'yo ng tulong, o ikaw ang hihingi ng tulong. Vice versa tayo, ha? Yun ang nakikita ko dito. There's a growth happen, luck, achievement, and growth na magaganap sa'yo. Energy ni Pisces. Ano po energy niya? Ano ba yun? Ano yun, universe? Pwede, okay. May juggling situation, ano? Teka lang, punasan ko lang to. Pupo ng mga anak ko. Ay, mga batang batuta. Dan. Ang energy mo, andito ka daw sa sitwasyon mo this week na may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng kaba. Ganyan, makakaramdam ka ng takot. Or may mga sitwasyon na wala kang magagawa. Kundi, parang siguro din yung point na hindi ka naman siguro tatama rin. Pero there is a stagnant situation kasi ako na nakikita sa'yo. No? Siguro may mga bagay na gusto kang gawin, pero iisipin mo munang maigi yung bagay na yun o yung sitwasyon na yun. May mga pag-iisipan ka this time. Maraming papasok na self-questioning sa isipan mo, sa nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga situation na stuck yung iba eh. May mga on and off action situation ako na nakikita sa'yo. Yan, maaring gagawin ko ba or hindi, ganyan. May mga ganun. Siguro pag-aalinlangan, pwedeng ganun sa iba. Yun ang nakikita ko dito. May mga pag-iisip, no, nahandun ka sa maaring malo-loss of thought ka, ganyan, maaring may mga sitwasyon na hindi ka pa willing to let go, no? Maaring ganun. Sa iba sa inyo, may mga opportunity daw na ibinibigay sa iyo sa universe, pero you always rejected yung bagay na yun, o yung sitwasyon na yun, no? Ikaw na mismo, siguro, hindi ka lang siguro willing talaga to let go yung interest mo sa meron ka sa ngayon. Maaring ganun. Kaya medyo siguro nare-reject mo siya or maybe hindi mo lang talaga nare-recognize yung message na binibigay niya sa'yo. Yun ang sinasabi dito ni universe sa'yo. Yun ang nakikita ko. May sitwasyon na hindi mo kayang i-let go eh. May sitwasyon na hindi mo kayang i-end sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Medyo nahihirapan ka ata or hindi mo pa natatapos. Maaring ganun. May mga sitwasyon na hindi pa totally, sa iba ha, kuhanin mo lang. May mga sitwasyon na hindi pa totally nasasaayos sa iba. May mga ganun sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Actually, meron ditong may tao na gustong humingi ng isa pang pagkakataon sa'yo, no? Yun, ang nakikita ko dito. Andun pa rin, kung baga isa pa pagkakataon na kung ito is relationship, ano ba to? One more chance, kumbaga. Ako nakikita. Pero, meron ako nakikita na pag-iwas. Hindi ko alam kung ikaw yung umiiwas o someone is umiiwas na about something. Pwedeng pag-uusap, pwedeng kung ano man niya. May pag-iwas ako na nakikita sa iyong path. Tingnan natin. Ay, baliktad. Ngayon ang anak ko. Napupupuan ako. Anong parating, universe? Meron dito naglilinis ka ba ng bahay? Joke.
May mga dapat linisin ha. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa bahay, sa kwarto. May mga bagay na kailangan linisin. Ang sinasabi ha. Ano ang parating kay Pisces? Or kailangan isaayos? Parating? Oo, ano. Okay. Okay, ang parating sa iyo. May nakikita ako na baka kinakailangan nyo na magpa-dental clinic or may mga magpapa-dental clinic. Yung cleaning, kumbaga, no? Kung baga, iba dito, baka sumasakit yung inyong mga ipin, namamaga yung ipin, yung gum, ikaw or someone into your life, pwedeng ganun. No, huwag kayong masyadong magkakain ng matigas, no? Kasi isa yun sa magiging effect ng ng sumakit yung ipin nyo. Baka masira pa yung ipin nyo. Ingat na lang din, ha? Ang nakikita ko sa'yo, parating sa'yo, may tao dito na pasaway. May tao dito na pasaway, may tao na medyo immatured yung energy nitong taon na to, no? Kasi sana hindi ikaw. Kumbaga ewan ko why, pero ang nakikita ko kasi sa kanya, parang na-enjoy niya yung sarili niya in a way na sa gusto niya. Alam mo yun? Na-enjoy nitong tao na to in a way na yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, ganun. Yun ang nakikita ko dito. Yun. And then also, ang parating sa'yo, may mga pag-aalinlangan na sitwasyon, no? Kasi dumadating ka sa point, alam mo yung minsan nakakapagod na, napapagod ka na, pero sabi ko nga sa'yo, hindi mo ma-let go or hindi ka pa kapag-umpisa ng bagong simula, pero kinakailangan, may mga ganong sitwasyon, alam mo yun? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May mga sitwasyon na iniisip mo, nagsisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, ano man dapat gawin, anong dapat solusyon, ganito ba, ganun ba, tama ba, no? You're feeling stuck. You're stagnant talaga yung nakikita ko sa iyo dito, no? Andito rin yung nakikita ko, may tao dito na gustong bumalik, no? Bakit ganito? Oh, devil. Tingnan natin yung relasyon mo, ha? Pero ang nakikita ko dito sa iyo is may tao na nagkakaroon ng pang-aakit, parang ganun. No, may tao dito na actually sarili niya yung iniisip niya talaga, no. Yun ang nakikita. May tukso. Ganyan. May mga tukso ako na nakikita sa card mo. Sa part mo. May gustong humingi ng sorry, ano? Or may magso-sorry. Kumbaga itong tao na to, gusto niya uli ng open communication, gusto niya uli ng commitment, ng connection, itong tao na to. Bakit kaya ano to? Kasi I hope hindi ikaw, no? Kasi may tao kasi ako nakikita na ang thinking lang niya is it's more on, lash, sex, ganyan. Hindi ko alam kung dapas mo na ito or ikaw yung nakakaisip nito. Ganyan nakita nga natin, ha. You will become a center of attention. Ang daming tao, pero hindi ko alam why. Pero ang nakita ko dito siguro may mga something gathering. Yan, may mga happy gathering situation. May mga situation na ikakasiya or ikakasiya ng iba. Pwedeng ganun. Pero pagdating kasi dito may taong medyo pasaway, ganyan. Yung iba sa inyo pag-aalinlangan, ganyan. Nagkakaroon ng mga pagdududa, no? Ako nakikita sa iyo, either ikaw yung nagdududa or someone is nagkakaroon ng pagdududa, mayroong sitwasyon na nagkakaroon or magkakaroon ng pagpapabaya, kaya medyo anuhan nyo na lang yung sitwasyon nyo. Yung iba naman is you're holding back in your situation. Yung mga sitwasyon na napipigilan ka. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Ano dapat iwasan niya?
Sabi dito, alam mo, wag ka daw magbulag-bulagan. You need to open your eyes. May mga sitwasyon na kinakailangan mo daw harapin. May mga sitwasyon na kailangan mo rin magsalita. May mga sitwasyon na wag kang matakot at wag kang malito. No? Kumbaga, kung may mga bagay na gusto mong sabihin, i-pursue, gawin mo, ganyan. Kailangan mo daw makita yung katotohanan. Yun ang sabi. Anong dapat iwasan ni Pisces? May mga sitwasyon na kailangan mong makita yung katotohanan. Or kailangan mong harapin yung katotohanan. Alam mo yun? Dapat iwasan. Okay. Okay, ang dapat mong iwasan. Ang dapat mong iwasan, siguro yung mahata ka pa ng nakaraan. Ganyan. Iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi ka mag-focus sa sarili mo. You need to love more yourself. And you need to value more yourself. Ang sinasabi dito, no? Make a new plan. Iwasan mo na hindi ka makapag-umpisa ng bagong plano in life. No, iwasan mo yung sobra-sobra yung pagiging mabait mo. Yung sobra-sobra yung pagiging understanding mo. Iwasan mo yung mapanghina. Okay lang naman na maging mabait ka, pero wag yung sobra. Siyempre lahat naman ng sobra mali. Di ba? Basta lahat. Pagkain, inumin, karelasyon, understanding, lahat ng sobra is mali. Iwasan mo yung magkaroon ka ng yung magkaroon ka ng limitation sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Ganyan. Yun, iwasan mo yun, no? And iwasan mo yung hindi ka maniwala into your intuition. Kasi yung sinasabi na intuition mo is totoo. Iwasan mo yung ma-stagnant ka. Iwasan mo yung mga tao na nakapagbigay o nakapagbibigay sa iyo ng mga broken promises, sad memories, ganyan. Yung mga situation na it's more kasi na kailangan mo is more on maturity. Alam ko naman you are more on matured when it comes sa sarili mo. Siguro yung mga immature situation or immature na tao, medyo imawas ka na lang doon. No, ang nakikita ko dito yung mga tao na nararamdaman mo na hindi ka pinapahalagahan. Siguro, iset aside mo muna yung mga bagay na yun and you need to focus more to yourself muna. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin yung mga conflict, iwasan mo yan. Yung ma-pressure ka, no, o yung mga tao na ipipressure ka nila o nape-pressure ka sa kanila, medyo umiwas ka na lang doon. Love. Kamusta ang love? Love ay sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man to. Kamusta ang love ni Pisces? May tao dito na no? Siguro may tao nangako sa'yo na ikakasal ka. Or there's a commitment situation na hindi natuloy. Ako nakikita. Or nangako na maaring hindi natutupad, nangangako uli, hindi natutupad, pwedeng ganun. Iba sa inyo may nagkaroon kayo ng problema sa relationship. Maaring nagkahiwalay o nagkaroon ng conflict. Ganyan. Kumbaga, sa iba naman, maaring pinaniniwalaan niya lang yung sarili niya. Hindi siya kumbaga, there's an own opinion sa side. Kumbaga, hindi pinapakinggan yung ibang opinion ng iba. Ibang advice ng iba. Uy! Ay, bakit? Universe, pwede explain po sa akin to? Uy! Ano yan? Pangit. Ito yung pangit no? Ano natin? When it comes to a love. Okay, when it comes to a love is kung kayo is single. Kung kayo is single, alam mo, attractive ka naman eh. Napaka-attractive mo. Lalaki, babae, attractive kayo, no? Kaya huwag kayong problema
kung kayo is single kasi may taong parating sa iyo. May taong darating. Itong taong darating na ito is galing din siya sa galing din siya sa broken situation. Itong tao na to. Diba sa inyo LDR Galing din siya sa broken situation. Ang parating sa inyo. So iba naman sa iyo, maaaring itong tao na to mayroon ng pamilya. Or nahandun talaga na attractive talaga itong tao na to. Sa nakikita ko dito. May parating naman, huwag kayo mag-alala. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is separated, no? Kung kayo is separated nitong tao na to is vice versa tayo, no? Pointed na yun, wala pang alam mo dito. Itong tao na to, talagang nagkaroon ng mga dishonest situation, naging unfair. Andun nakaramdam, naging matigas kasi yung isa or naging very controller or naging matigas, hindi nakinig, ganyan. Maaring hindi value yung relationship, no? Dumating yung point na yun. Nagkaroon ng unfairness and disbalance yung relationship. Kumbaga, hindi naging maganda yung bunga. Pero ang nakikita ko dito is there's a resetting situation na magaganap ang mangyayari. Yun na nakita ko. Kumbaga, dito yung pagbubuo muli ng isang relasyon, magkakaroon ng pagbubuo muli or gustong buuin nung isa sa inyo muli yung relationship na ito. Yun yung sabi, magkakaroon ng patawaran, try to work it out, sinasabi dito, iba sa inyo, istataha kayo ng bagong direksyon sa buhay niyo. Kumbaga, there's a new cycle situation happen in this relationship. Pwede kung magkakabalikan kayo, magkakaroon ng malaking pagbabago sa relasyon na ito. Kasi yung mga nagkahiwalay dito kasi gusto niya magkaroon ng pagsasaayos. No? Dito. Pero bakit nagsisinungaling kaya itong tao na to? Nagsisinungaling siya, hindi ko alam parang may something hidden dito sa tao na to. Kung magkakaroon man siya ng resetting, you need to trust your intuition, ha? Kasi parang may hidden siya o mayroon siyang lihim o may tinatago siya. Kasi may pagsisinungaling kasi ako nakikita sa kanya. Ano siya, madali siya ma-attract. Itong tao na to. Vice versa. Kung kayo is in relationship, maaari nagkabalikan kayo. Or, andun kasi andito si the Fool, maaari nagkaroon kayo ng pagbabalikan, or kung nagkaroon man ng pag-aaway in this relationship at hindi pagkakaintindihan, magkakaroon naman daw ng resetting or new beginning dito. Pero, ang nakikita ko kasi, isa sa inyo is hindi nagiging totoo. Isa sa inyo hindi totoo. Isa sa inyo may pagsisinungaling. Kumbaga, maaari may nililihim siya sa'yo or ikaw may nililihim ka sa kanya or hando lang talaga sa hindi nagiging totoo yung feelings ng isa. Yun ang nakikita ko, ha? May mga bagay na maaring iniiwasan. Kung magkikipag-usap ka siguro or vice versa, maaring maiiwasan siya na hindi niya masasagot. O kaya iibahin niya yung answer o kaya is kasi may pagsisinungaling. Totally, there's a pagsisinungaling. Ako na nakikita dito. Sa part mo, kasi bakit ganun nag-aano siya? May tinatago. Baka hindi naman sa inyo to. Baka sa inyo, hindi sa inyo to. Huwag kayong mag-alala. Yun ang nakikita ko, ha? Dito. Kung bago kayo nito or nagkaroon ng resetting, mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Kasi may pagsisinungaling. Sa ibang side naman, ako nakikita sa iyo, mag-ingat ka sa pera mo. Kung sa relasyon to, hindi ko nakikita yung valuing niya sa'yo o binawin yung pagbabalue sa'yo.
yun na, pwedeng, ano siya, pwedeng magulang, pwedeng karelasyon, pwedeng boss, pwedeng, kung sino man siya, kung nakarelasyon mo yan, ano, may taong hindi nagpapahalaga. Sa iba naman, may nakikita ako na corruption. Mag-ingat kayo sa pera nyo. Sana mayroon kayong trabaho. Sana may ipon kayo. No, mag-ipon kayo, promise, kasi baka dumating yung time na mawawalan kayo ng trabaho, o kaya maloko kayo sa pera, ingatan niyo pa rin yun. O kaya, may mga sitwasyon kasi din ako nakikita din na parang hindi pa totally na-clarity, or hindi pa totally na, may mga sitwasyon na gustong i-correct na hindi pa makukorek. Mga ganyan. No? Mag-ingat kayo, ha? Payo ko lang naman, kung gusto niyo lang naman. Or pwede magkaroon kayo ng problema sa pera, or magkakaroon kayo ng problema sa trabaho niyo. Huwag kayo agad magpatitiwala, ha? Yan, baka may mga pangliling lang, mga liling lang. Mas maganda na yung aware kayo sa lahat ng bagay para pumasok si positive. Kung hindi kayo magiging aware, hindi ka magtatrust sa intuition mo, at nadinig mo isa positive lang, paano magiging positive kung hindi ka aware sa lahat ng sitwasyon? Wala rin magiging positive. Tandaan nyo yan. Okay. Talaga. There's a new beginning happen, there's a new horizon. Ibig sabihin, magkakaroon ng union. No? Magkakaroon ng union, or may tao na gusto niya ng union sa'yo. Gusto niya uli ng partnership, gusto niya uli ng bagong simula sa'yo. No? Magkakaroon. Sa iba naman sa inyo, ano to, friend? Yan, maaaring may mga friend na magkakaroon kayo ng magchichill-chill kayo, ganyan. May mga gathering, pagkikita, magko-coffee, lalabas. Maaaring may mga ganun magaganap o mangyari sa iba sa inyo. No? Ang nakikita ko rin naman dito sa iba sa inyo is may tao na gusto niya ng commitment muli sa iyo, or there's a new horizon commitment na magaganap o mangyayari. There's a connection again. Ako nakikita may union na magaganap sa iyo. Sa iba naman sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon mo na hindi mo alam kung ano yung direction na gusto mo tahakin sa buhay mo. Naghahanap ka pa rin ng tamang direction. Yes, maybe in the past, nagkaroon ng mga pain, sadness, mga deep wound, may mga tao na nag-backstab, or may tao nag-backstab sa'yo, nagkaroon ng mga pagtataksil, nagkaroon ng mga rock bottom, ganyan, magkaroon ng mga hindi magandang situation in the past. And now, ang nakikita ko naman sa inyo, kung nagkaroon man ng ganong sitwasyon, ngayon is itong tao na ito, or magkakaroon ng pagsasaayos ang nakikita ko dito. Pero bakit hang? Ay, at ganun. May taong may dalawa palagi siyang lumalabas sa akin. Someone's hiding talaga. May taong may sikreto. May tao na naglilihim at paragi siyang lumalabas. Sorry ha, kasi hindi ko alam why. Yun palagi. May tao talaga na may hindi siya sinasabi. Pwede may sikreto, pwede ikaw, pwede someone. May liar, dishonest, manipulative, conflict, ganyan. May sneaky person, ako nakikita dito. Maaari din na may nagmamatsyag sa'yo, or nagmamatsyag ka, or may palihim na nagaganap. Yun ang nakikita ko dito. May travel kayo? Diba siguro may travel, Kung hindi man siya by this 6 days, 6 weeks, 6 months, or by the next year of June, pwedeng baka may travel kayo. May travel ako nakikita. Or maybe in the past June, nag-travel ka. You need to, may sakit ka? May babaeng may sakit. Ay, devil! 2 beses na yung devil mo? May mga doctor hospital. Ako nakikita, doctor hospital, something ganyan. Clinic. Parang may ganun. May ganun ako nakikita. Siyempre kahit clinic, may doctor pa rin, di ba?
Ano ba yung sinasabi ko talaga? Ano ba yan? May ganun ako nakikita. Hindi ko alam kung may magpapacheck up ba, may magpapadoktor ba, may mako-confine ba, meron bang mapaparalyze, parang ganun. Ang daming tao no? Nahaharap ka sa maraming tao. Sabi dito. You will become a center of attention, pero you need to be aware ang sinasabi dito. Hindi ko alam why, pero kasi, sabi niya, you need to be aware. Kasi mayroon ako nakikita dito na tao na makasarili, tao na liar, tao na unfaithful. Pero maboka siya. Marami siya sasabihin sa'yo. Ganyan. Or ikaw ito ganyan. Or hindi nyo may konting selos kasi. Yan, iba dito may mga selos situation. May tao na medyo, siya, no, hot temper. Alam mo yun? Wala? Masama loob mo? Sabi ka, hindi ko alam kung masama ba yung loob mo o may nararamdaman ka ba ng sa loob. Kasi 4 of fire to. O kaya andun lang talaga yung excitement situation na magaganap sa buhay mo. Pwedeng ganun. May mga magaganap siguro. Sa iba sa inyo siguro may mga kinikim-kim ka na galit. Yun na nakikita ko sa'yo. Meron ako dito nakikita na tao na very manipulative. May tao na may mga tao na may mga sasabi sa'yo. Yan, may mga tao may mga magsasalita o masasabi sa'yo. Yan. Pag-uusapan ka kasi, you will become a center nga, diba? Sabi ko sa'yo, pag-uusapan ka. May taong masungit. May taong magagalitin. May tao na hindi siya nakakatulong sa'yo actually Or ayaw kanya, kumaga ayaw niya makipag-cooperate sa'yo. Pwedeng ikaw ito or someone. May taong ayaw makipag-cooperate. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Within the 8 days, 8 weeks, 8 months, pwedeng ganun. May mga sitwasyon na marireceive ka siguro text message, communication, news, maaring ganun. And you will become a center of attention within 6 to 8 situation, days, weeks, months, pwedeng ganun sa iba, no? May nakikita ako. Pwedeng sa next year, ganyan. Pwedeng this year, ng weeks man yan, no? O iba days, ganyan. Sa iba naman is maaring sa next year, by the June or by August man yan, maaring ganun, or weeks or months man yan. Pero bakit kaya nandito si Devil? May tao dito na no? Ingat ka, no? Sa mga tao na pang sarili lang nila iniisip nila. Ano ba tong panay punas ko sa hita ko? Ano bang anak ko na ito? Marami daw makaka-recognize sa'yo. Ano po yun? Bakit? May mga unfinished business, May nakikita ko sa'yo dito na may mga tao na magja-judge sa'yo. May mga pang mamaliit. Mamaliitin ka or mamaliitin mo. Maaring ganun. Mamaliitin mo yung sarili mo or mamaliitin ka nila. Pwedeng may mga sasabi sa'yo tulad ng sabi ko dito. Magkakaroon or may mga sitwasyon daw na magkakaroon ka ng self-doubt. Ganyan. May mga sitwasyon na kamalian. May mga delay of success situation. May mga kakulangan. Siguro may mga bagay talaga na hindi mo pa totally natatapos o hindi pa totally na naayos, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kaya nagkakaroon o may frustration kasi ako na nakikita sa'yo. May mga sitwasyon na nalilito ka, hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, anong dapat mong solusyon, kung tama ba o mali ba, may mga ganun. There's a stagnant situation. Ang nakikita ko sa'yo, hope, wag lahat, hindi lahat. There's a bad news situation.
ako na nakikita sa iba sa'yo. Hindi naman kayo lahat to. Napapakatok ako sa iyo eh. May bad news. May bad news, may tao rin na may bad intention sa iyo. Iba sa inyo is merong makakaramdam ka na katamaran. Yung iba may tao na magiging impatient or magiging maiksi ang pasensya. May tao rin ako na nakikita na, ang tawag dito sa Tagalog, ano lang, English na lang. Sarado yung utak niya eh. Close-minded, ganyan. May tao magiging close-minded sa'yo. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho, pwedeng kapatid, pwedeng karelasyon, na may pagka-immature, no? Na feeling always young, pwedeng gano'n, pwedeng anak, no? Pwedeng kapatid, kung sino man yan. Yan, may taong close-minded, may mental distress, may mga pag-aalala, pag-aalboroto, may tao na nag-iisip ng kabiguan. Yun, may taong napanghihinaan ng loob. May taong mahina talaga ako nakikita sa iyo. Siguro kung may taong may sakit, siguro isa, dalawa, tatlo, may taong may sakit sa parte mo. Or you're in a painful situation lang talaga. Hindi ko talaga gusto yung card mo ngayon. Promise, hindi ko talaga gusto. May tao kasi dito na ano eh. Dito, sabi ko sa'yo eh. Hindi ko talaga gusto. Sorry ha, ako ito yung nakuha ko. Yan. Ang nakikita ko sa'yo dito, kung ano yung naulit dati, mauulit muli siya. May sitwasyon sa buhay mo na naulit noon, nangyari na dati na mauulit siyang muli ngayon. Yan ang nakikita ko. Iba sa inyo makakaramdam kayo na pagka-boring. Maaari naboboard na kayo sa trabaho nyo, naboboard ka na sa buhay mo, naboboard ka na sa situation mo. Pwedeng ganun. And then also, ang nakikita ko rin dito, may mga sitwasyon o decision making na hindi mo pa madesisyonan o hindi ka makapag-focus doon sa sitwasyon na yon, na panghihinaan ng loob. May tao na very controlling, manipulative, nangangako siya na palagi naman siya napapako. Alam mo yun? May taong ganun. Ako nakikita. May tao na ayaw niya makipag-commit. Pwedeng ikaw or someone, kumaga ayaw niyang ibigay yung effort and hard work niya sa'yo. Pwedeng ganun. O kaya in a situation. Yun ang nakikita ko. O kaya ikaw sa trabaho mo, parang napapagod ka na siguro. Kumbaga parang paulit-ulit na lang. Kung ano ba, sa relasyon mo yun, sa trabaho, parang ganun ang nangyayari sa'yo. Yung cycle mo parang ganun na lang. At tapos mangyayari na naman, after ganun naman. May tao na nga abuso sa'yo may pang-aabuso. May tao na hindi siya magiging wala siguro pag kinausap mo siya, wala sa katwiran. Pwedeng ikaw ito or vice versa, wala sa katwiran. Dishonest, may cold person, may bitter, may nakikita rin ako na magiging masakit siyang magsalita actually. Siguro pagiging rude or bastos, parang ganun. Ako nakikita. Baka maiinis ka sa kanya. Or maybe this is you ha, vice versa tayo. Yung iba kasi dito lalaki. Pwede rin babae. Kasi andito andito to. Pwedeng isa sa mga kaibigan mo. Kumbaga siguro pag nag-uusap-usap kayo, minsan wala sa hugot yung kaibigan mo. O yung kasama mo sa trabaho, ganun. May tao dito na hindi makatao. Ganyan. Arigatou naman, God bless.